Naka-experience ka na ba ng pambabastos sa kalye pero wala kang magawa? Alam mo bang may batas na laban sa mga bastos sa pampublikong lugar? Alam mo rin ba kung saan ka magsusumbong sakaling ikaw ay maging biktima? Kung gusto mong malaman ang lahat ng yan, panoorin mo ang video na ito. Alam niyo ba na higit sa 60% ng mga kababaihan ang nabiktima o nabibiktima ng sexual harassment at one point in their life? Ito ay base sa SWS survey na lumabas noong 2016. Karaniwan sa kanila ang nabibiktima ng panunutsot, sinasabihan ng mga mahahalay na salita, stalking, paghihipo, nakakatanggap ng mga pornographic na videos and photos at mahahalay na text messages. At kahit na matagal na ang anti-sexual harassment law, hindi naman ito pwedeng gamitin sa mga ganitong klaseng mga offenses. Ano nga ba ang sinasabi sa Republic Act 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Law of 1995? Ito ay isang aksyon ng isang individual kung saan siya ay nag-demand, nag-request o kaya naman nag-obliga sa isang empleyado na gumawa ng isang sexual act kapalit ang pagtanggap sa trabaho, mataas na sweldo, promosyon, pribilehiyo, o kaya naman hindi pagkatanggal sa trabaho. Sa eskwela naman, maituturing na isang sexual harassment ang isang aksyon kung ang isang individual ay nag-demand, nag-request o nag-obliga sa isang estudyante na gumawa ng isang sexual favor kapalit ng isang grade o magandang grade, honors, scholarships, consideration, privileges at ilang pang mga benepisyo. Ang parusa, maaaring makulong ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas mula 1 buwan hanggang 6 na buwan at pwede rin magmulta mula 10,000 piso hanggang 20,000 piso. Pero napalawig pa ang batas na ito nang naipasa na ang Republic Act 11313, ang Safe Spaces Act, Safe Streets and Public Places and Workplaces Act. Ito ay naipasa noong 2019 na pumoprotekta laban sa mga sexual harassment na nagaganap sa mga pribado at publikong lugar at maging sa cyberspace. Sa ilalim ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang catcalling o ang pagbati na mayroong sexual inclination tulad ng hi miss, hi beautiful, or hi sexy. Ang pilit na paghingi ng number, pangalan o kaya address, ang paninipol, ang panunutsot, bawal na rin yan. Ang pagtitig ng malaswa o may pagnanasa, ang paglabas ng dila o panghihipo o pananyansing, bawal na rin. Bukod dyan, bawal na rin ang mga misogynistic and homophobic slurs tulad ng ang bakla ay para sa salon lang. Bawal na rin ang mga sexual advances sa mga pampublikong lugar tulad ng mall, parks, pampublikong transportasyon, taxi, jeep, trains, buses at mga terminal nito, maging ang mga workplaces at eskwelahan. Maging ang pag-send ng mga pornographic email, yung mga photos and videos na mahahalay at mga text messages na merong sexual undertone ay bawal na rin. Sa dating batas, ang napaparusahan lamang ay yung may mga katungkulan o posisyon sa mga institusyon tulad ng teachers, professors, trainers, coaches, instructors, employers, employees, managers, supervisors at ang mga agents ng mga employers. Ngayon, dahil sa bagong batas, lahat na ay pwede maging offender or harasser. Strangers man o kakilala, lahat ay pwede nang makasuhan ng RA 11313 o ang Bawal Bastos Law. Ibig sabihin, kung ang isang harasser or offender ay may mababang katungkulan tulad ng student to teacher, employee to supervisor or manager to employer o kaya naman kahit tambay sa kanto ay pwede nang makasuhan nitong RA 11313. Ang parusa, bukod sa community service, ang pag-attend ng gender sensitivity seminar, maaari ding magmulta mula 1,000 hanggang 500,000 ang sino mang mapapatunayan na lumabag sa batas at may kasama pang pagkakakulong. Alam niyo ba na kahit pa nasampahan na ang isang harasser or offender nitong RA 11313 o itong Bawal Bastos Law ay pwede pa siyang masampahan ng mga ilang mga kaso? Tulad na lang sa paglabag ng RA 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Law o kaya naman ang Acts of Lasciviousness or pwede rin ang RA 9262 o ang Violence Against Women and Children at marami pang iba.
Sa Quezon City noong pang 2016 umiiral ang batas na ito. Kaya naman ikinatuwa na marami mga kababaihan at mga miyembro ng LGBT nang tuluyan na ito maging batas at pinapairal sa buong bansa. Ayon sa LGBT, may sandata na sila laban sa mga nanghaharas sa kanila, maging ito ay pang-verbal o pang-physical abuse. Ayon naman sa mga kababaihan, ngayon ay makabagong panahon na. Walang karapatan sino man ang mangbastos kanino man base sa kanyang kasuotan or gender preferences. Kung walang bastos, walang mababastos. Sa ilalim ng batas, tungkulin ng bawat LGU na magpasa ng ordinansa na maglo-localize ng safe spaces law sa kanilang lugar. Ang layunin ng batas, mapreserba ang dignidad ng bawat Pilipino. Respetuhin ng bawat isa ang karapatang pangtao at higit sa lahat ang pagkakaroon ng pantay-pantay na responsibilidad patungo sa pag-unlad ng bayan. Ang hamon, isumbong o ireklamo ang mga harassers para matigil na ang kanilang mga ganitong gawain. Magsumbong sa inyong mga barangay, sa MMDA o ang Public Attorney's Office. May Public Attorney's Office sa bawat munisipyo o kaya naman City Hall ng bawat syudad. May kaakibat na parusa ang bawat individual o kumpanya na hindi tutugon sa mga reklamong natatanggap nito. Kaya huwag kayong matakot. Isumbong at ireklamo ang mga tao mapang-abuso at itigil na ang mga gawain ni Boy Bastos.